So cool. What? Hello po, good afternoon. Welcome again to my YouTube channel, My Friend Loves Me, sharing our life, our journey, our story. Thank you for all the subscribers, and for those who haven't subscribed yet, press the subscribe button below. Like, share, comment po, click all para naman po ma-update kayo for any new videos na uploads po. Kanina po ito, ano na po, time na yun. 6:34 na po in the evening. So, mga almost 5 hours na rin po naka-on yung tubig. Hindi po tayo magkakarinigan po dito. So, papasok na lang po tayo sa bahay. Doon na lang po natin i-discuss kung ano po yung kasako natin for today. May snacks po ako. Utap. Sa Shamrock Utap from Cebu. So, ayan po, naka-sweater na po ako kasi medyo maginaw na po, gabi na po. Time check po is 7:11. Ayan. Anyways, ang topic po natin ngayon are for those mga programmers po. Software programmers, software engineers, Bachelors of Science in Computer Science graduate po. Kasi, I think madami po sa Pilipinas yung Bachelor of Science in Computer Science na graduate na gustong pumunta dito. So, baka ito pong video para sa inyo po. Hoping na makatulong. So, based ko lang po sa experience namin experience ng husband ko. As far as I know po, yung husband ko po is a graduate of a Bachelor of Science in Computer Science. Sa Cebu po yun. Hindi po siya kaagad naging computer programmer po. Ang una pong job niya, teacher po siya sa Syntheology Institute. Naging professor po sa college. And then, nakapasok po siya sa bangko. So, probation siya. After 6 months po, diba, sa Pilipinas, dapat ma-regular na. Yung nangyari po sa kanya is sad po, if you think about it that day po. Kasi hindi po siya na-regular. Parang insulto po. Kasi, syempre, give up niya yung teaching job niya para sa bangko. Tapos, hindi ka ma-regularize. Anyways, yung mga nangyayari po at that time, so divine intervention pala in the long run. So, ang nangyari po, nandun po ako sa Cebu. Manager naman po ako sa Jollibee. So, nag-follow po siya kasi nawalan po siya ng trabaho. Tapos, naging manager po siya sa Jollibee. Same company po, but different na store. Anyways, hindi niya po nagustuhan. Hindi po para sa kanya yun. Apply po, bumalik po siya sa bangko. Doon sa bangko sa Cebu. Na-realize niya po na hindi para sa kanya yun. So, ang ginawa niya po, nag-apply po siya ng night school na ititrain ka ng programming, tapos ipapadala ka sa big companies sa MEPSA, ang Japanese na mga companies. So, talagang pinaghirapan niyo po after sa bank, punta doon, umuwi po yun mga alas 11, alas 12 nilang gabi. I think for a month, parang na-train siya. Tapos, pinadala siyang bigla doon. Talagang challenge. Pag calling nyo po, talaga siguro, lalabas po yung skills nyo. So, for those po na wala pa pong experience, gawin nyo po. Mag-study po kayo. Mag-contact po kayo ng mga night school na parang kumukontrata sa mga big na Japanese companies po. Tapos, doon nahasa po siya. Yung husband ko po yung tao po na hindi mapakali. So, ang nangyari po, apply siya ng apply sa abroad kasi gusto niyo po talagang maka-abroad. Ganun po talaga siguro, pag gusto niyo mag-abroad, mag-apply po kayo. Kasi hindi lang po yan mag-call. Gumawa po kayo ng paraan na maka-apply po kayo. Sa kanya po, foreign na yung experience mo. Of course, parang may experience ka na may na hindi lang sa Pilipinas, may foreign experience ka, international. So, yun po ang ginawa niya. Nag-Saudi po siya. Naging programmer po siya doon for 7 years. Yun po talaga yung experience na credit niya nung dumating kami sa Canada. Like sinabi ko po nung sa first vlog ko, may interview na po siya, 3 naka-line up, papunta po kami dito.
pero hindi po siya natanggap. So, medyo grabe yung challenge din po namin. Yung masanay ka na malaki ang kita mo, tapos dito, mag-start ka talaga sa mababa, tapos naging programmer ka na, hindi niya po talaga tinanggap na mag-station ganun. Although, nothing against po sa mga picker-packer kasi na trabahuan namin yan. Nagdadala po yan ng pagkain sa table po. Anyway, sa kanya po kasi gusto niya po talagang malinya siya as a computer programmer. Pero nga, dito, hinahanapan ka talaga ng Canadian experience, especially kung gusto mo maging computer programmer, hindi po siya easy. Siyempre, madaming graduate po dito na from top universities, yun po talaga ang na-offeran. Yung sa husband ko po talaga, yung sinabi niya po talaga, kung mag-apply ka po, magsubmit ka ng application for 100 each day, in 10 days, may 1,000 ka na. Kung sa Bisaya pa, siya naman daw, wag mo tawag bisag-isa. Parang out of 1,000 applications, grabe naman daw pag walang tatawag. Kaswertehan naman, mag 1 month na po kami noon dito sa Canada, September 29, 2008. Natawagan po siya, interview, one of the big companies po. Madugo po nung interview pero natanggap po siya. Yung nakatulong po niya, yun talaga po yung international experience niya sa Saudi. So, naging programmer po talaga siya dito. Paano po siya nag-rise? So, at the first po, na-mention ko po ito sa another vlog ko, parang sa vlog ko, yung vlog ko na nasa sasakyan ako. Panoorin niyo po yun, link below po. Anyways, na-mention ko po doon na yung unang sweldo niya po is 60,000 a year. So, malaki na po yun, 2008 po yun. Talagang malaki na po yun, yearly po yun. Siyempre po ngayon, nag-grow na. Pero kung isipin niyo po, ang journey po niya as a programmer, talagang work hard po siya, nag-aral po siya, even na naging programmer na po siya doon sa unang kumpanya niya, nag-aral po siya pa din at night. Tapos, syempre, na-prove din po niya sa kumpanya na marunong po siya kasi matyaga naman po ang Pilipino. Siya po mismo, pinag-aralan niya po talaga kasi pwede naman i-online yun, maka-connect. Talaga, inaral niya yung ins and outs po ng programming po ng kumpanya nila, yung program po. Kaya madami po siyang nagawa sa kumpanyang yun. Hindi ko po na-mention yung napasok po siya, actually, hindi po siya direct na nakapasok doon sa company mismo. Separate na contracting agency na in-hire yung, for example, mga programmer, tapos ipasok ka doon sa kumpanya. So, at first po, doon po siya talaga. Nakapasok na siya, nalaman niya na, uy, mas marunong pa ako dito, bakit mas konti yung sweldo ko? Niresign po niya. Inoferan na naman po. So, syempre, napatunayan niya po na matyaga siya, marunong. Pag nag-resign po, syempre, pag alam nila na parang sayang ka na i-let go, i-offer ka po. So, from 60, parang naging 72. Yung agency pa din po, yung nag-re-offer sa kanya ng higher salary scale. Kahit po kasi may trabaho na siya, hindi po talagang apply lang po ng apply. Hindi po talaga to mapakali talaga siya. Apply po siya ng apply, tapos yun, na-offeran po siya nun sa Saskatchewan. Programmer po. Pinapa-move po kami doon. So, parang nung pinadala na po yung contract, talagang bigla kaming kinabahan. Sabi, ready ba tayong mag-resettle doon? Kasi maginaw syempre doon. Tapos, start na naman. Ang dami po consideration. Talagang kinabahan kami. Willing ba kami mag-give up for the sake lang na. Kasi yung main talaga po ng purpose namin para makapunta po kami doon sa Saskatchewan. Kasi gusto po talaga namin tumulong. Gusto po namin dalhin yung mga pamilya namin. Kasi yung magiginaw po na lugar, may provincial nominee po silang tinatawag. Easy po talaga kung makadala ka ng pamilya po. Yun po talaga ang gusto namin. Madala po mga family members as much as possible. Yun na po talaga yung pathway na nakikita namin. Tapos na-offeran pa siya doon. Bigla po kami talagang kinabahan yung ang dami pong kinonsider. Tapos, syempre mga bata, isa-sacrifice ba namin yung pag-aaral ng mga bata? Of course, meron pong school doon. Pero, ano po ang mangyayari sa kanila? Siyempre, pag mag-school po sila,
papalid-palidin ng snow. Parang ganun, parang willing ba kami na i-take risk yun? Parang ganun, okay. Siyempre, hindi pa namin kilala yung lugar, hindi pa namin napuntahan. Parang, siyempre, takot ka, di ba? New place, siyempre, scared ka. Pero, may mga kilala naman kami doon na okay lang naman sila. Pero, that time po, natakot po kaya talaga kami. So, yung ginawa ng husband ko, kumuha po siya ng coin, clinip niya po, clinip. Parang random coin lang, tapos clinip niya. Tapos, ginanon niya. Tapos, sabi niya, Lord, parang nag-pray. Tapos, bigyan niyo po ako ng sign kung tutuloy ba kami o hindi. Anyways, nung kinuha niya po yung ginanoon niya yung coin, may nakasulat po na parang DG Regina. Yung Regina, sa Saskatchewan po yun ha. Tumanon talaga yung husband ko. Don't go Regina. Don't go to Regina, Saskatchewan. So yun po. Story po ng resign. Tapos, syempre, nakakonect na po siya doon sa inside po ng company. Na-offeran po siya ng full-time. Syempre, mas malaki. Mas may benefits. Inasikaso ng company doon sa agency, contracting agency. Tapos, yun, naging full-time po siya. Hindi po yun nag-stop. So, sinasabi nga po namin na dito, pag gusto mong lumaki yung sweldo mo, mag-resign ka. Pero, siguro din mo naman na pag mag-resign ka, alam mo na hindi ka talaga i-let go. Yung parang alam mo na valuable ka na sa company. Yung husband ko po, niresign na niya po yung full-time job niya sa company na mismo. Tapos, yun, inopera na naman. So, ganun po yung pag-advance po ng salary scale. Kaya, pag alam nyo, galingan nyo po talaga kasi yun lang po ang nakita namin na mag-resign. Pero hindi naman po yun applicable. Iba po kasi sa kanila kasi ikaw ang gumawa. Siyempre, di ba? Hindi ka talaga i-let go. So, galingan nyo po. Aralin niyo po talaga. Yung lang po talaga maisa-suggest ko. Isa po siya sa mga nag-i-interview po kung sino i-hire. Kasi nga, kanina niya yung pasikot-sikot ng program sa company. Inaral niyo po kasi talaga. So, nag-resign po siya ulit. So, resign lang po lang resign. Ewan ko. Tapos yung last na po, this year lang po, niresign niya. Kinuha siya nung dati niyang amo. Siyempre, malaki yung offer ng kabila. Counter offer po siya. So, grabe. Swerte po talaga. Kasi pag may sipag talaga at syaga, tsaka prayers po, may patutunguhan po talaga. Imagine niyo po, nung 60,000 lang po yung sweldo niya, nakabili po kami ng bahay nun, ha? Siya lang po nagtatrabaho nun kasi ako nag-aaral po ako nun ng nursing. Tsaka buntis po ako, mahirap po magtrabaho. Kasi hindi po kami nag-surrender po talaga. Gaya ng sinabi ko sa other vlog ko, yung sa second vlog ko po, panuorin niyo po, yung So We Landed in Canada, Now What? Yung marami pong ideas, tips. Sinabi ko po doon na nabasa nga ng husband ko na within 10 years in Canada, gawin mo lahat ng kaya mong gawin para mag-succeed ka. Yun po talaga yung inano namin. Kaya hindi kami nawala ng pag-aasa na sige lang, ngayon live by credit cards tayo, mabayaran din yan, mababalanse din, parang ganun. So, yun po, within 10 years pa tayo, yun po talaga ang motivating factor po. Okay lang yan, within 10 years pa tayo. So, nakuha po namin within 5 years. Naging nurse po ako, registered nurse. Hindi po siya easy na journey, pero worth it po. Anyways po, ibang usapan naman yung sa akin, yung sa kanya po talaga, kasi alam ko po na marami pong programmer sa Pilipinas na gusto po talagang makapunta dito. Yun po ang ginawa ng husband ko. Iba-iba naman po tayo kung gusto niyo po na makapunta po dito directly. Meron na po tayong tinatawag na express entry. Talagang skilled po yung computer programmer po. Graduate ka sa Bachelor of Science in Computer Science, tapos experience ka pa 1 to 2 years, talagang considered ka na skilled worker po. So, huwag niyo po sayangin. Kung gusto niyo po pumunta dito, i-check niyo po yung express entry, skilled workers po. Within 6 months, sa nabasa ko lang po within 6 months po siya ma-approve. Mag-online lang po kayo. Express entry kasi parang online siya na system na ginagamit ng Canada po para
mag-invite ng permanent resident as kung skilled worker ka. So, may form, mga 10 to 15 minutes about your language, nationality, age, work experience. Based on those po, pag ma-meet niyo po yung requirements doon, isasali na po kayo sa pool of candidates. Of course, the more experienced you are, the more na parang skilled ka, the more po na mapupunta ka po sa top of list. So, yun po yung ini-invite pag-apply. Kung sa amin naman po, wala pong express entry po kasi dati. So, ginamitan po namin ng The Secret. Ginamitan ko po. Sa previous vlogs ko po, na-mention ko po talaga yung The Secret po. Parang nagagamit ko lang sa extreme cases po. Nabuhat po talaga sa amin. So, panoorin niyo po yung first vlog ko about The Secret. Based on experience lang po ha. Kaya mahirap po siya na i-maintain kasi nagda-doubt po tayo most of the time. Yung sa akin naman po, makount po kung ilang beses ko po nagamit yung The Secret. In extreme cases lang po talaga yung ayoko pong mag-doubt talaga kasi gustong-gusto kong mangyari. Yung mga ganun na hindi talaga okay pag hindi ko makamit. Yung mga ganun. So, lumadating lang po siya na kailangan tong i-The Secret. Regardless, no matter what. Parang ganun. So, anyways po, yun po ang sa husband ko. Hindi ko lang po kasi ma-mention kung magkano na sweldo niya ngayon. Pero, hindi naman siya triple. Pero, diba? Of course, hindi naman po yun. Mahal po ang cost of living dito. Pero, nakatulong po talaga. As in, grabe. Sana po, naka-inspire po ito, nakatulong po, tips. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kung gusto niyo pong makuha, gawan niyo po ng paraan. Pagtrabahuan niyo po, mag-aral kayo. Huwag pong matakot. Good luck po sa gusto niyo pumunta dito. Kung nakatulong man po itong vlog ko na pag-share sa journey ng husband ko as a computer programmer. Faith in God lang po, at saka prayers. Tapos, maging matyaga, at saka pagtrabahuan niyo po kasi God will do the rest. Parang ganun. Sana po mag-subscribe po kayo. Thank you for continuing to watch my channel. Please comment below kung ano pa pong gusto nyong maitakol ko po sa channel ko. Para po sa hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo. And click all po. Salamat po. Thank you. Good luck po. Bye-bye. Gitanawon daw na ako ang kuan. Tanaw na ako ang puti. Roots. Pasiga. Dool dito. Oo. Ato na lang kapag ngunlang. Complete ka na lang din. 30 minutes. Ayan po.